OA lang ba ako kung nakipag-break ako sa GF ko kasi gusto niyang ipa-install yung Life 360 sa phone ko? Context. Halos 2 taon na kami ng GF ko. Kaklase ko siya dati sa SHS at super nag-vibe kami nung una kasi parehas yung taste namin sa music at anime. Dami rin akong pinagdaanan nung time na yon, mental health related. At tinulungan niya ako by being there for all of it. Fast forward sa first year college, medyo malayo yung school niya sa school ko. Sa Manila siya nag-aaral, ako naman sa QC. Busy din ako sa ACADS at sa part-time work ko so bihira na kaming magkita pero nag-uusap naman kami everyday sa Messenger, minsan video call din. Once a week na lang kami nagkikita compared sa dati na everyday kami magkasama, which is my fault din naman kasi pagod na ako after class at sa shift ko sa work. So wala akong energy na bisitahin siya sa Manila. Last week, nagparinig siya na parang gusto niyang ipa-install yung Life 360 app sa phone ko para matrack niya raw ako. Tapos nag-joke siya na baka may iba na akong GF kasi bihira akong nagpapakita sa kanya. Alam naman niya na sobrang busy ko at halos wala na akong tulog. School at work lang yung pinupuntahan ko. Di ko ma-explain pero sobrang na-hurt ako at inend ko agad yung call kasi feel ko hindi niya ako tinatrust kahit wala naman akong ginagawang masama. Tapos nakipag-break na rin ako the next day. OA lang ba ako? OA lang ba ako na nakikipaghiwalay ako? So, my partner comes home around 7 p.m. Pagdating niya galing work, nagpahinga siya saglit, then after kumain na siya. Pagkatapos niya kumain, naglaro na siya ng ML. Then, around 10 p.m., I told him na last game na lang dapat siya at matutulog na kami. Aba, nagalit siya. Kesyo, bakit ko daw ba siya pinapakialaman buhay niya yan? Sabi ko naman, magpahinga na siya kasi nga pagod siya galing sa work. He answered na ang paglalaro daw ng ML ang pahinga niya. Nainis ako kasi? Talaga ba? Then, I asked him again, sino ba ako sa buhay mo? Sagutin ba naman ako ng malas? Nagalit na siya kesyo panira daw ako ng mood niya. Kaya nagkasagutan kami, I even told him na lumayas na siya at maghiwalay na lang kami since malas lang naman pala ako sa buhay niya. By the way, 7 years in a relationship na kami. 4 na taon mahigit LDR at halos 3 taon live-in at may isang anak na rin, loner at work. Nakakalungkot din. Ma-share ko lang, sanay na akong mag-isa sa office. Nung bago ako dito, hirap ako makipag-interact dahil number 1. Medyo mataas posisyon ko, 2. Ibang age group ako from the majority of personnel. And 3. Sila ay matagal nang magkakasama at ako ay bago lang. Nakikihalubilo naman ako sa mga workmates pero bilang iba ang sense of humor nila, madalas nagsosolo na lang ako sa opisina ko. I am part of a committee on decorum. Ako alam ko sa sarili ko na, with the right people, balahura din ako. Kaso my position calls for the highest degree of professionalism. Ang hirap naman kasi 'di ba na you can't practice what you preach. Kaya siguro di masyado makakonect sa akin mga tao. Nasanay na din ako sa hi, hello lang. Pero at the end of the day, nakakalungkot din na wala akong maituring na work bestie. Walang nagtatawag sa akin para lumabas o anuman. Wala akong matawag sa mga panahon na kailangan ko ng kakwentuhan or maglabas ng sama ng loob. Alam kong pumasok ako para magtrabaho at hindi para makipagkaibigan. Pero nakakalungkot pala, no? Hahaha, ayun lang. Madami akong napagtanto ngayon bilang Holy Week na at mag-isa ko ngayon sa opisina. Hindi namin kasalanan kung nakakaangat kami sa buhay. Mag-isa ka lang naman dyan. Hirap sa mga tao ngayon, akala mo kung sino. Nagkapera lang naman. Sabi ng kapitbahay namin after kong tanggihan yung request niyang makisaksak ng extension para gamitin sa bahay nila. For context, pinapalayas na kasi sila sa paupahan dahil hindi sila nagbabayad ng tubig, kuryente, at upa. Since January, sinabihan na sila. At kung ayaw nilang umalis, pinutulan na sila ng tubig at kuryente. Illegal silang nagja-jumper sa mga poste ng ilaw, kalsada. Ang problema, nahuli sila ng barangay. Last night, habang nagsasampay ako ng mga damit mula sa dryer, kinatok ako ng kapitbahay namin sa gate. Pwede bang makisaksak? Charge po? Sige po, pero mga 8 oras kunin nyo na po, matutulog na po kasi ako. Hindi,
Extension sana. Wala kaming ilaw. Nako, pasensya na po. Pagagalitan po ako nila mama? Hindi po. Ikaw lang naman mag-isa dyan di ba? Pasensya na, hindi po talaga pwede. Doon na siya nagtaas ng boses. Dumura siya sa kalsada at sinabi na nga niya yung mga katagang, mag-isa ka lang naman dyan. Hirap sa mga tao ngayon, akala mo kung sino. Nagkapera lang naman. Sobrang disappointed ako na may mga tao pala talaga na ganito ang mindset. Kasalanan ba namin na umangat ang buhay namin? Ilang gala, special occasions, even family days, ang tiniis namin na tanggihan. O hindi si Putin, dahil busy kaming kumayod para makasurvive at makaipon. Wala kaming ninakawan o tinapakan para maabot namin yung estado namin sa buhay. Okay po, OA lang ba ako na nagtampo sa mga friends ko kasi nag-meet sila without me knowing? Backstory muna. Sa circle namin tuwing may gala kami, planado man or biglaan, always nagkakayayaan sa GC namin. Laging doon ang ayaan para alam ng lahat, makasama man or hindi. Kung hindi man sa GC nagchat-chat, merong isang tao na nag-aaya sa iba pa through PM. We do that to make sure no one feels left out, especially me. Ayokong may nale-left out sa circle namin, kaya kapag nag-aaya ako ng gala, always sa GC namin. Kung may hindi makasama, that's okay, at least they know na may ganap on that day. Or kaya naman kapag isa sa mga friends ko inaya ako na mismo nagsasabing ayain yung iba pa kung hindi pa nila alam. Para sa akin kasi kahit busy yung tao at alam mong hindi makakasama, importante pa ring sinasabihan sila na may ganto ganyan sa araw na yan para nga hindi nila ma-feel na nale-left out sila. Respeto na rin sa feelings nila at sa friendship nyo. So, recently, I saw my friend's IG story na magkakasama silang lahat maliban sa akin on her place. I was MIA sa GC namin since I'm busy that time but was planning to go to her place with our other friends. Literal na 2 araw bago ako nakita ang kanyang IG story, sabi ko sa sarili ko na aayain ko yung iba pa naming friends to go to her place and surprise her. But I was the one who got surprised. Haha, wala man lang nag-chat sa akin na may ganong plano. Since that day, I slowly isolated myself from everyone. Pretended got more busier with some stuff and all. Nagtatampo ako sa kanila, hindi ko naman i-deny. Until now, hindi ko sinasabi na may tampo ako sa kanila kahit na nakikipag-usap na ulit ako sa kanila. I felt disappointed and sad kasi feeling ko na left out talaga ako and that I wasn't important to them like how they're important to me. Natatakot akong magsabi sa kanila kasi baka sabihan lang nila akong OA since it was just the first time that happened. Kahit ako naiisip ko na baka OA lang ako eh. So, am I just being OA or what? As for me, I'm thinking of telling my friends about this. Probably this weekend, hopefully, I have the strength to open up and that everything goes well. I really don't have the plan to talk to them about this. I was just going to bury it and let things go until mawala yung tampo ko. But reading your comments made me think na dapat nga sigurong kausapin ko sila. Kasi tama kayo na hindi ako patatahimikin nito kahit mawala na ang tampo ko. Regarding the cutting off stuff, I'm still undecided. That is really hard for me to do. It's all up to how the talk will go. I can tell naman whether someone's just reasoning out or genuine. If they're genuinely telling me the truth on why they haven't invited me nor texting me, I'll forgive them. And if I have even the slightest doubt that they're just reasoning out and the reasons are not reasonable enough to believe, I'll soft cut off them. As much as possible, I don't want the friendship ends. Pang-abroad ang trabaho na gusto ko. Hi! Gusto ko lang malaman kung meron dito same na situation katulad sa akin. Lumaki ako sa household na puro professionals, mom and dad ko both lawyers. Mga kapatid ko, isang arkitekto, isang inhinyero at isang accountant. 11 o 12 taong gulang ako nung napasyal ako sa warehouse ng isang family friend namin. Doon ko nakita yung isang trabahador na nagmamaneho ng forklift. Ever since nakakakita ako ng forklift or any industrial machinery, natutuwa talaga ako at sinabi ko sa sarili ko na gusto ko maging ganun balang araw. Sinabi ko sa mom and dad ko na gusto ko maging forklift operator someday
Ayun, natawa lang sila. Bata pa naman ako noon, baka iniisip nila, hindi ako seryoso. Pero sinabi nila sa akin na kung gusto ko talaga maging forklift driver sa abroad ko, dapat gawin yon kasi hindi makakabuhay ng pamilya. Kapag forklift driver, trabaho mo dito sa Pinas. Sad but true. Fast forward, nakatapos ako ng electrical engineering at nag-apply ako skilled migration dito sa Australia. Sa awa ng Diyos, nakapasa naman at yung company na napasukan ko requirement, dapat may forklift license. Ayun, bigla akong kinilig kasi gusto ko talaga makapag-maneho ng forklift. As of today, wala na ako sa electrical engineering field. Isa na akong overhead crane and forklift operator sa isang aircon company. Plan ko din mag-training ng backhoe, excavator, para may bago ulit akong skills para future. Super proud ako sa work ko, nabibili ko mga gusto ko, at pinaka-importante nakakapag-provide ako sa mga needs ng family ko. One proud blue-collar worker here. Ayun lang. Good morning.